So ayun po mga kasingko, nandito po tayo at si Kuya Belgian po nagnanakaw ng bayabas. Belgian, alam mo, huwag kang kumuha dyan. Tao-tao po. Ay pa, kunin mo yung ano, yung panukan. Alam niyo kung makain kami kanina dito ng ano, sampalok, ang sarap, ang tamis-tamis. Sobrang tamis niya. Ano Kuya Belgian? Ang sampalok. Ayun mo tayo mangga. Ang ating videographer ay si Ronet. Ano ba? Ano bang dito? Ay, hindi ko alam po atin. Ano na? Tingnan ko. Ay, isa. Pero oh. Ikaw yan, may tayo ko ay nag-uod. Okay na yan. Ayun na oh. Sarap to on. Alam mo, may sabihin ako sa'yo. Yung sa kwa, yung rin. Ano ba yan? Yung Sa pera nga. Sa pera nga sabi sa'yo, yung nangyari sa akin. Ni-scam ako. umusap na ba? Ano? Pakitin mo ako. Puro ka kasi kain. Ang pangit mo mag-script. Ang pangit mag-script. Kuya Ruel, sasabihin ako sa'yo. Ina-scam ako. May ginawa kasi Belgian. Hindi mo kailangang script, sabihin mo totoo. Alam ko na. Hindi ganito. Kailan ba yon? 17. Nung 17. Hindi ba niya sa akin sinasabi? Alam na kasi magagalit ako. Ikwento mo sa akin ikwento mo sa akin ano ang nangyari nung 17, nung late ka na natulog. Ano yung nangyari? Pasok ka rito Ronet para marinig mo na. Upo ka rito Kuya Ate Ronet. Ikwento mo sa amin ano yung nangyari, bakit late ka na natulog ng 17. Pwede mo kang tubig eh? Ano? Ayaw mo yung kwento yan. Ito mo kumakain mo kang bawas. Nung umaga ko lang nalaman at nagagalit ako. Nag-message kasi si Globe, yung Globe sa akin nag-message na nasabi sa akin, mayroong 5,000 pesos ka na kailangan mong gusto mo ba i-redeem? Sabi ko, i-redeem. Sabi ko, parang click ko doon, gusto ko i-redeem. Tapos mayroong website doon yung Globe na pwede mong i-redeem yung 5,000 points mo. Mayroon doon headset, mayroong charger, at ba't ibang accessory sa telepono. Ayun, pinindot ko yung headphone, di ba? Pinindot ko na yung headphone, dinala ko sa website, nakalagay doon, sabi sa akin, ilagay mo yung credit card mo, tapos nilagay ko yung credit card ko naman doon, tapos paglagay ko doon, kinilik ko na yun, tapos naglabas doon OTP, nangailangan ng OTP, tapos nilagay ko naman yung OTP ko, paglagay ko ng OTP, ang lumabas, ayun na nga, your credit card has been transaction of $2,000 sa Maldives po, sa hotel sa Maldives. At sinundan pa yung maraming transaksyon, hindi na siya makakuha kasi nga kuha na yung card ko, nakaklock na po. So yun po nangyari. So ayun, naging masalimuot yung buhay ko nung isang gabi na makatulog dahil nga sa pangyayari yun. Kinintuhan kay Kuya Raul kung paano ko masulan. Pero nung gabi yun, tinawagan ko, si Raul kasi tulog na siya. Nung gabi yun, tinawagan ko muna si Doc. Sabi Doc, tawagan mo ang video para ma-i-block agad yung credit card mo. So yun nga, hanggang hindi ka makatulog hanggang umaga, sinabi ko na kay Kuya Raul yung pangyayari. Naging mahinaw na. Siguro sinabi ko sa kanya mga kinabukasan na mga tanghali na para maging kuha siya, hindi siya masyadong mabigo sa nangyari. Kasi almost $2,000 po yung nahako sa akin. So 100 magkano? Nasa 115,825.15 pesos. 115,000? O 150,000 po ang nakuha sa kanyang pera. Yun lagi ko sinasabi sa kanya. Yun lagi ko sinasabi sa kanya na yung mga madaling pera, yung madaling kuhaing pera, pangalang beses na siya na-i-scam. Nung una, may tumawag sa kanya, hinihingi yung credit card niya, credit card number niya. Sabi sa'yo nun? Ibigay yung credit card number. Ibigay yung credit card number para tataasan daw yung limit ng kanyang kanyang limit.
Buti katabi ko siya, sabi ko huwag ibibigay. Hindi niya binigay, tsaka pinatayan siya ng cellphone. Pinatayan siya ng tawag. Mahilig kasi si Belgium sa ganyan. Pangalawa, sumali ng raffle. Nanalo doon siya ng Raptor. Pumunta sa, sabi nga no, para maklaim daw yung Raptor, pumunta sa kailangan niya magpadala ng 5,000 pesos. Sabi niya, wag na raw i-claim yung Raptor kasi sinasabi sa sakyan, pumunta na doon sa opisina kunin. So meron tayo sa subscriber sa Cebu, doon daw yung pinaka-office nila. So pinapunta ko si ate at ang sabing ganun wala naman daw i-claim doon sa may lugar na yon. So sa madisalta ako, nagpadala siya ng 5,000 pesos, na-scam na naman siya. Pangatlo, ito na. Yung sinasabi niya ngayon na $2,000. Isipin mo nag-send ng Globe, tapos ipibigay mo yung OTP mo. Diba? Napakalaking common sense nun, Belgium. Hindi mo kasi naiisip. Ang gusto mo kasi madali ang pera, hindi ganun. Lahat pinaghihirapan. Saka nakakita pa, nag-message sa yung Globe para maklaim 5,000. Bakit saan ka mananalo ng 5,000 pesos? Tanong ko sa'yo. Nung sinabi niya sa akin yun, hindi na ako kumibungat na high blood na ako. Kasi timo, 2,000, magkano? 100,000 mahigit ang babayaran niya sa credit card. Tapos ngayon, kinausap niya yung, ano sabi ng bangko? Ng customer service, ano sabi sa'yo? Await ako ng 7 days, 7 week para ma-process yung dispute para kung ibabalik ng bangko hindi. Kasi ang upload ng bangko na kung pwedeng i-return nila yung pera na ginamit for illegal transaction. Kaya nga, bakit naisipan mo gusto mo i-claim yung sa may Globe na yun, sa halagang 5,000? Hindi ka ba nag-isip na Hindi ba dapat 9 pesos lang yun? Oo nga, bakit kailangan mo i-claim? Kasi maganda yun nga, kasi sa Hindi, nung points ko. Ang laging ganun, laging isipin mo, lagi mong iisipin, pagdating sa credit card, napaka-sensitive niyan. Nakita mo ba pag nagbabayad tayo, kung pagka, kunyari, magbayad ako ng credit card, kumain kami sa labas, hindi ko binibigay credit card ko, ako magtatap mismo. Hindi ko binibigay sa may cashier, hindi ko yung, kunyari, di ba, merong booklet na gano'n, hindi ko binibigay yon. Sabi ko, paakuha ng machine, ako mag-aano sa kanila. Mapicturean lang yun, di ba? Kailangan mag-iingat ka. Hindi mo, kagaya niya, paano pag binabayaran sa'yo ng bangko yung 100,000 na yun? O, di ba? Saan mo kukunin yung 100,000 na mahigit na yun? Wala pa naman fair budget sa ngayon. Dapat isipin mo lagi. Kasi ang pahirap sa'yo, Kuya Belgium, ang hirap sa'yo, Belgium, lagi mong iniisip yung easy money. Hindi, walang easy money, lahat pinaghihirapan. Ilang beses na, alam mo na una, hindi ka na nadala tapos yung may Raptor pa, sumali ka sa raffle. Sumali din sa raffle. So ano nga gawin natin para maiwasan? Maiwasan, lubayan mo yung gano'n. Lubayan mo yung pagdating sa may mga easy money, lubayan mo. Kasi lahat pinaghihirapan. Kagaya nyo, 100,000 pa, paano mo sa makukunin yung 100,000, di ba? Yun ang isipin mo. Sa atin lahat pinaghihirapan. Yung kasi may marami kasi mga nilalabasan ng mga link kasi. Dapat kasi, hindi Belgium. Ikaw may problema doon. Kasi sa gusto mo magkaroon ng extra agad, yung gumagawa ka yung perang hinihingi ko. Ang tinitingin ko, yung bili ko tanong ko sa'yo, bakit ka sumali sa sa raffle? Bakit sumali ka sa raffle ng Raptor? Para saan? Bakit ka sumali sa ganon? Kasi nga, mura lang yung bayad, 100 pesos lang ata yun. Tingin mo ba yung mga gano'n na hindi scam yung mga gano'n? Abay, first time kasi magsali sa mga gano'n. Kaya nga, di ba sinabihan na katabi po, pagdating sa mga ganyan, dapat iisipin mo na walang madaling pera para makakuha. Yun, o ngayon, paano mo ibabayaran yung 100,000 plus na yun? Monthly mo, nagbabayad ka pa ng credit card sa may laptop mo. Ilang laptop mo, kailan pa babayaran yun? 2 years. O 2 years pa. Diba? Sayang yung pera. Kaya ako pagka nag-credit card ako, nag-ingat na ingat ako eh. Kasi alam ko na isang beses lang, isipin mo, hindi ko mag-get sa'yo bakit mo ibinigay yung OTP mo. Binigay diba? kasi ng Globe yun. Belgium, napakadaling gumawa ng Globe, ng website. Kahit ako kaya kong gumawa ng website na Globe, gagamitin ko Globe, gagamitin ko Smart, gagamitin ko yung ibang mga para makakuha lang. Madali lang yun. Sa mga taong, ewan ko na lang. Kaya nga nung sinasabi niya sa akin yan, hindi ako masyadong ngayon ako na-high blood. Kasi lagi kong pinaano sa kanya. Lagi kong sinasabihan siya ng ganyan, na walang madaling kumita ng pera. Lahat pinaghihirapan. Tapos huwag ka magpa-deceive sa mga ganyan ng mga website. Kasi yun nga nakakaroon ng iba. Hindi kasi Bel, hindi ka natuto, yan totoo. Hindi ka natuto.
Kasi isang beses dapat ka naman scam, bibigyan mo yung OTP mo tsaka yung credit card mo. Tapos pangalawa yung sa Raptor. Pangatlo, ito na naman. Oh, ibig sabihin hindi ka natututo. So ano dapat gawin natin? Hindi, ang gawin mo, June, pagdating sa mga ganyan, mag-ingatan mo yung sa credit card mo tsaka yung mga ano mo. Sa ating manonood din, parang bigyan sila ng leksyon din, leksyon ng hindi, tips, dapat June, unahin mo na yung sarili mo. Oo nga, nangyari na nga sa atin. Kasi nakaka-high-blood yung 100,000 na ano naman yung mga tao na nanonood na nangyari ganun sila, di ba? O, so, ayun nga, kinuwento na natin, huwag kayo magpapaniwala sa mga bibigyan kayo ng ganyan. For example, yung kuya ko before, nanalo daw siya, may nag-text lang sa kanya, nanalo siya ng 1 million pesos, hindi naman siya sumasali ng mga raffle, gusto niya i-claim. Sabi ko, ano i-claim mo? Iya, pera yun Ano i-claim mo? Di ba? Kailangan maging wise tayo pagdating sa sa mga ginagawa natin, lalo sa pag-claim ng mga Kaya nung hindi naman ako nagkibo at ngayon lang ako na-high blood kasi syempre isipin mo 100,000 plus, napakahirap kitain nun. Diba? Hirap kitain. Yung kikitain mo sa construction, ilang buwan mo kikitain yun. Sige nga. So ayun, lesson learned ko na po yun sa akin. Kaya ang sabi sa akin to. Kaya ngayon, pagka yan, kapag pinabayaran sa'yo, kakausapin ko na yung bangko. Ewan ko. Kapag punta tayo sa bank, kakasabi ko paano pwedeng gawin dito sa ganitong para paano pwedeng gawin natin dito. Yun nga. Kaya kayo, huwag kayong magpapaniwala sa mga easy money. Diyos ko, sa totoo lang, kahit saan nyo tingnan. Lagi kasing may hope ka na gusto mo kumita agad ng gano'n, kumita ng gano'n. Hindi naman ganun, hindi naman tama yun. O bala ka, ikaw magsasuffer nun. Oo nga, kasi kung nangyari na nga yun, kaya nga kailangan natin sa sunod, mag-ingat na tayo, maging kuha na tayo sa paggamit ng card, diba? especially yung credit card. Hindi ka ba nangihinayang sa gano'n? Nangihinayang ako, Rowell. Ultimaga, nangyari na yun, kaya kinausap natin yung bangko na kung pwede maibalik yun. Kaya naghintay tayo ng investigation, thorough investigation kung paano nangyari yun. Kasi nangyari outside the country, sa Maldives. Sa mga susunod, lahat ng transaction, especially kapag ka mga online, sa internet yan, never ka magbibigay ng OTP o yung credit card mo, hindi mo Unless kung bigay yun. ka ng ticket siguro, no? Kaya ako, sabi ko sa inyo, pagaya niyan, yung magbibigay sa kanya ng sa taasan daw yung credit limit. Tapos bibigyan niya yung credit card niya, tsaka yung niya ng credit card niya, OTP niya. Diba? Napaka nun, kumbaga mag-isip ka na. One time pa, pwede mo kasi sabihin na ganito pagdating sa transaction sa bangko, may tumawag, pagka sinabi sa'yo na may aayusin, kagaya ng kaibigan ko, taga Manila, sabi niya, sir, natasan ko po yung credit limit nyo, ganito pa, bigyan niyo pa sa akin yung credit card nyo. Binigyan niya pati OTP, nakatasan siya, 100,000 yung binabayaran din niya. Alam mo ginawa niya, sabi ko sa kanya, bakit mo ibinigay yung OTP mo? Kung kailangan ng transaction sa bangko, pumunta ka sa bangko. Pwede mo sabihin na, sir, pupunta po ako ng bangko, doon ko po aayusin. Diba? Aayusin ko. Unless na meron kong kakilala sa bangko. Oo. Kahirap. Kaya ayan, yan yung sa kanya. Yan yung babayad siya. Hindi lang babayaran ko talaga yun kasi nga obligasyon ko obligasyon pero obligasyon na bayaran talaga yun. Sana nga pray natin na makasin ko na sana nga hindi may balik ng bangko yung nawala pong pera sa akin. Kung maayos na, sana nga maayos na kasi kung hindi maayos yun, sure na babayaran mo kasi ganyan-ganyan din nangyari sa kaibigan ko, binabayaran niya, nagdudusa siya. Kaya mag-ingat po kayo sa sa transaction lalo sa bangko. Lalo sa credit card niyo. Kasi yung pera natin pinaghihirapan po. So ayan po, diyan po yung na-content ko lang po para mabigyan kayo ng idea yung nangyari po sa akin kung paano natin ingatan ang ating credit card. Maraming salamat po at hanggang sa muli po.